Yung bata ako, tinuturing ko yung aso, bata. Kasi ako yung bunso sa amin, so wala na akong inaalaga ang kapatid kasi nga ako yung baby sa amin. So lahat ng tuta namin, ginawa kong anak, mga kachupa. Sasabihin nyo, mukha kong tanga dun, pero oo, aminado ko dun na mukha kong tanga talaga. Actually, hindi naman sa pagiging Christian ang inahabol ko. Kumbaga magkaroon lang sila ng relationship with God. Kasi ang hirap pagka wala ka relationship with God, tapos dumating yung time na na-aksidente ka. Parang ang hirap no. Kasi pagka napunta ka sa hell, wala nang labasan yun, mga kachupa. Tayo, Google tayo sa trabaho tayo ng trabaho para sa ating future, pero hindi natin naisip na trabahuin para sa next life. Kasi wala nga nakakaalam, di ba? Hanggang hindi ka nakakarating dun. Yung mga kapatid ko, Google trabaho ng trabaho para sa future nila, para sa mga anak nga nila. Pero hindi ba nila naisip na importante na ng next life? Diba? Alam mo, ang demonyo talaga ang galing ng galing. Nagpapop up pa ng picture yan sa loob ng utak mo, mga kachupa, ha? Ay, hindi ako nagsisinungaling. Totoo yan. One time, ang demonyo, siyempre minsan madalas lang ako mag-isa rito kasi nga yung asawa ko lagi nagda-drive. Lagi nagpa-pop up ng demonyo ng sa isipan ko na baka ma-aksidente yung asawa ko, ganyan. Kasi nga nagda-drive siya ng truck, ganyan. Siyempre ako parang ulirat na hindi ako makatulog, hindi ako parang na-anxiety na ako makachup. Ang galing ng demonyo, no? Parang hindi talaga siya natigil kahit kahit may Christ ka sa loob, na Jesus is your savior nga. Gumigising ako mga kachupa. Thank you Lord, ginising mo ko. Thank you dahil binigyan mo ko ng magagandang panaginip. Thank you dahil lagi kang nandyan, lagi mo kong pinakikinggan pagka nagdadasal ako. Lagi mong binamatay lahat ng mga mahal ko sa buhay. Ayun lang lagi kong inaano sa ko na minsan nga naiiyak ako mga kachupa. Pagka tulad niya naiiyak na naman ako. Surprise! Nung nag-dating site ako, nag-chat sa akin ng mga Indian, Pakistani, mga ganyan. Hindi ko talaga bet, mga kachupa. Parang feeling ko, riripin ako nito. Oo, parang wala magandang balak sa buhay ko. Parang ganun lagi kayo ng ko. Hi mga kachupa, welcome back to my vlog. Tapos ko lang maligo. Sabi na naman, hindi ko na naman inayos sa sarili ko. Alam mo mga kachupa, lagi na kayo nanonood ng vlog ko. Masanay na kayo sa itsura ko kasi ganito talaga yung itsura ko. Wala nang pagbabago. Wala akong magawa mga kachupa. So sabi ko, mag-vlog nga ako ng mga kung ano-ano lang. Sabi ko, nanonood sana ako ng OG channel. Kasi ang hilig ko kasing manood ng mga design na house. Alam niyo naman ako, para akong interior designer na hindi naging architect na alam mo wala, ang dami kong pangarap sa buhay pero walang naganap. Ang naganap lang is naging asawa lang ako na na naging mabuting asawa. Ayun lang yung nangyari, pero sana nga in perfect time magkaroon tayo ng maraming anak. Yung pagod na ako magbit-bit ng anak. Yung ganun. Gusto ko yung ganun. Alam mo mga kachupa, naalala ko. Kasi nagtatrabaho ko sa BPO company, di ba? Siyempre, daldalan, ganyan. One time, meron akong ka-office mate nagtanong sa akin, anong kikita ko in 10 years? Sa buhay ko. Di ba may mga interview yun, mga kachupa? Halika dito. Ang aking pusa, putol na ang kanyang ang itlog. Kawawa naman ang itlog na mamay, my baby. Kawawa naman niya. Ba't naman pinutol ang itlog mo? Sino nagputol niyan? So, ayun na. Nagulat yung katabi kong ka-office mate. Lalaki kasi yun. Nagulat siya, isasagot ko na
in 10 years, ano yung nakikita ko sa buhay ko. Sabi ko kasi nagtanong sa akin, sabi ko, in 10 years, siguro magkakaroon ako ng mga 10 anak. Kasi pangarap ko nga makakatsupa, maging nanay. Alam mo yung mga katsupa, ayun ang pinakapangarap ko. Nung wala pa ako dun sa age na, siguro nga bata pa ako, ang pangarap ko maging midwife. Kasi usong-uso yung midwife, mga katsupa, yung time na yun yung hindi pa uso yung OP-OB, mga ganyan. Yung uso pa yung midwife, pwede pa panganak sa sa loob lang ng bahay. Yun yung pangarap ko noon, mga katsupa. Hindi nangyari. So sabi ko, sige na nga, since hindi nangyari yung aking pangarap naging midwife, maging nanay na lang. Wala talaga sa pag-aaral yung aking gusto, mga katsupa. Kasi alam ko sa buhay namin, hikahus kami sa yung, kumbaga, pag nangarap ko maging nurse, maging doktor, mga ganyan, parang bihira, napakabihira sa amin, parang imagination na lang, yung mga ganung bagay. So sabi ko, pinakamadali maging nanay na lang, hindi na kailangan gumastos, hindi na ako kailangan mag-aral ng college, mga ganyan-ganyan. Pero ang ending, mga katsupa, nag-aaral pa rin ako ng college. So yun, yung nasa office ako noon, natawa siya. Sabi niya, bakit ganun daw yung aking nakikita in 10 years. Kasi sabi ko, parang feeling ko dun lang din naman ang pupuntahan ko. Kasi nga, ayoko rin, hindi ko nakikita yung sarili ko maging supervisor, maging tagapagmana ng kumpanya. Hindi ko nakikita, mga katsupa, kasi ang gustong-gusto ko talaga nakikita ko yung housewife ako, sa bahay lang ako, nagbe-bake, nagluluto, tapos ang dami kong buhat na anak, yung ganon. Kasi, naalala ko, katsupa, kasi sinabi ko sa vlog ko noon na marami nga kaming aso. So, yung bata ako, tinuturing ko yung aso, bata. Kasi ako yung bunso sa amin, so wala na akong inaalaga ang kapatid kasi nga ako yung baby sa amin. So, lahat ng tuta namin, ginawa kong anak, mga katsupa. Sasabihin nyo, mukha kong tanga dun, pero oo, aminado ko dun na mukha kong tanga talaga. So, ngayon, ito na ang aking anak muna, si Kiki, pansamantala. Pero pagka nagkaroon tayo ng anak, sige, ki-chuper. Anyway, naiiyak ako. Kasi naalala ko ngayon noong buhay ko na ginagawa kong baby yung tuta, mga katsupa. Alam mo yung dedean ng tuta. Kasi yung aso namin, 8 lang yata yung dede. 10 yata yung anak niya. So, yung 2 dun, hindi nakakadede. Bumili ako ng paraan na bumili ng maliit na chupon, yung lagay ng dede. Pinadidede ko sila, mga katsupa. Nung ginagawa ko yun, tuwan-tuwa na ako, para kung nanay na, alam mo yun, na wala lang, natutuwa lang ako. So, ito, hawak-hawak ko yung Bible. Sabi ko, magbabasa ako ng Bible since wala naman akong ginagawa. At, nasa na ba ako? Basta sa Psalm, nag-start ako sa Psalm. Basta natapos ko ng Genesis. Ang haba nga ng Genesis, mga katsupa. Yung iba hindi ko naintindihan. Pero actually, hindi pa rin ako tapos sa Genesis. Ito yung sinauna, si Eva at Adan. Ayun, yung unang-una, diba? Magbasa nga tayo dito sa natin, sa favorite kong Psalm 44, for the direction of music. We have heard it with our ears, O God. Our ancestors have told us what you did in the days long ago. With your hand you drove out the nation and planted our ancestors. You crushed the people and made our ancestors flourish. It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory. It was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them. You are my King and my God,
who disease victories for Jacob. Through you, we push back our enemies. Through your name, we trample our foes. I put no trust in my bow. My sword does not bring me victory, but you give us victory over our enemies. You put our adversaries to shame. In God we make our boast all day long, and we will praise your name forever. But now you have rejected and humbled us. You no longer go out with our armies. You made us retreat before the enemy, and our adversaries have plundered us. You gave us up to be devoured. Ayun yung mga sinasabi ko mga kachupa. Pagka kakabasa ko lang ng ng ganyang word, parang naninibago ako. Ano bang basa rito? Ano bang basa? Napapahiya ako. Like sheep, and have scattered as among the nation. You sold your people for pittance, gaining nothing from their sale. You have made us reproach to our neighbor, the scorn and the relation of those around us. You have made us byword among the nation. The people shake their heads at us. I live in disgrace all day long, and my face is covered with shame. At the taunts of those who reproach and revile me, because of the enemy who is bent on revenge. Alam niyo mga kachupa, pagka nagbabasa tayo ng Bible, tulad yan, yung mga binasa ko wala akong naintindihan. Pero, isa lang ang sinasabi ng aking Holy Spirit na lagi lang ako magpapasalamat kay Lord ano man ang dumating, ano man ang problemang dumating. Kasi nga ang sabi ko nga sa inyo, yung asawa ko, sabi ko sa inyo, hindi nagbabasa ng Bible. Never talaga yan sa tanang buhay niya. Sa edad niya ng 43 years old, never siya nagbasa. Pero, naririnig niya, na sabi niya sa akin, kwento niya lang sa akin to. Ilang beses na siyang kinatok ng Jesus, pero never niyang inopen yung yung buhay niya. Never niyang inopen yung pinto niya. Alam niyo yung mga kachupa. Ako rin mga kachupa, ilang beses na akong kinatok ni Jesus. Sa ayat sa mali. Sa ayaw nyo maniwala. Diba kung nakwento ko pa sa inyo na yung nakatira pa kami doon sa Manila, may kumakatok. Hindi siya para siyang, ang tawag sa kanila parang Jehovah Witness. Diba lagi silang nakatok sa bahay, babasahan ka ng Bible, ganyan. Bibigyan ka ng brochure nila na ganyan. Alam mo mga kachupa, yung kapatid ko, yung kuya ko na si Mukong, lagi siyang pinupuntahan nung lalaking Jehovah Witness. Lagi ko pang inaasar yung kuya ko na, uy, andyan na yung tropa mo. Tumatawa pa ako sa kanya na, mga kachupa ewan ko bakit, siguro ibang-iba ako nung time na yon. Hindi ako yung maka-Diyos. Pero, alam ko sa sarili ko na mas mabait ako sa kapatid ko. Kasi kuya ko, demonyo. Oo nga kachupa, demonyo kuya ko. Kumbaga parang lagi kami nag-aaway. Pero, meron siyang tropang na Jehovah Witness. Jehovah Witness. Kaya sabi ko, pagka inaasar ko yung kuya ko na, uy, andyan yung tropa mo, tinatawag ka na, kumakatok na naman, ganyan. Pabasa-basa ka pa lang ganyan, demonyo ka naman. Ginagano ko pa yung kuya ko, oo. Totoo yung mga kachupa, pero alam mo, parang nakita ko sa kuya ko na willing siyang magbasa, willing siyang magbago. Alam mo yun, nakakachupa. Pero sa isip-isip, siyempre, aso't pusa kami nun. Lagi talaga kami nag-aaway mga kachupa. Yung alam mo yun, parang hindi kami, sa tanang ng kabataan ko, hindi kami naging, magkaibigan ng kuya ko. Kasi nga lagi kami away ng away.
Away pusa talaga kami, aso't pusa talaga kami. Pagka nagkakadikitan kami, nagkabanggaan kami, nagrarambulan na kami, oo, totoo yan. Pero doon ko nakita yung kuya ko na, ay, willing palang magbasa ng ano to. Pero ako noon, hindi ko talaga tinatanggihan ko mga kachupa. Kasi, ayoko, parang, parang tamad ako. Alam mo yung mga kachupa. Ngayon, nandito na ako sa Amerika, parang, ang layo na nang narating ko. Parang ang layo na nang narating ko. Tapos tinatanong ko si God, mga kachupa, bakit ako yung binless niya? Na hindi naman ako ganun kabait, hindi naman ako ganun kabait sa magulang. Ako may takot lang ako, mga kachupa. May takot lang ako sa magulang, pero hindi ako ganun kabait sa magulang. Na buong sweldo mo, ibibigay mo sa magulang mo. Hindi ako ganun, mga kachupa. Nagtatago ako ng pera sa magulang. Totoo yan. Kasi, parang, alam mo yun, yung nag-college ako, parang, cargo ko na yung buhay, yung sarili ko na, kailangan may hawak ako laging pera. Para pagpapasok ako sa school, hindi ko na kailangan antayin magbigay sa akin nanay ko ng pambaon, yung mga ganyan. Kaya nung nagkaroon ako ng trabaho, mga kachupa, parang isip-isip ko, ay, parang celebrate ko to sa sarili ko. Kasi nakatapos ako ng pag-aaral, tapos first salary ko, nakuha ko, ganyan. Alam mo yun, pero never, meron ako mga ka-classmate, mga kachupaw. Tinatanong ako yung first salary ko daw ba, binigay ko daw ba sa nanay ko. Sabi ko, hindi. Ewan ko. Kaya sabi ko sa inyo, mga kachupa, parang hindi ako ganun kabait sa magulang. Pero, sigad, binless pa rin ako ng gantong sobra-sobra. Hindi naman sa sobra-sobra, mga kachupa, na natutulog na kami sa pera. Hindi naman ganun. Kumbaga, sobra-sobra na nakatira kami dito sa magandang lugar. Hindi namin problema ang pagkain. Wala kaming problema wala akong problema pagka magbabayad ng bills. Wala kasi sagot lahat ng asawa ko Parang, alam mo yun, mga kachupa, parang tinatanong ko sagad, bakit ako yung binless mo? Bakit hindi yung kapatid ko? Bakit hindi yung panganay namin kapatid? Bakit ako pambunso? Ako pa yung binless mo? Parang, napapatanong ako kay God na bakit ako, siguro may dahilan kung bakit ako yung binless mo. Or, alam mo yung mga kachupa, kasi ang hirap sa part ko, as a bunso, parang kada pag nagbibigay ako ng advice sa mga kapatid kong nakakatanda sa akin, parang wala lang kasi sa kanila. Oo totoo yan. Kaya sabi ko, Lord, bakit ako pa yung binless mo ng ganito? Kaya tingnan mo mga kachupa, pagka nagbibigay ako ng advice sa mga kapatid ko, parang nilalaro lang nila ako. Kilala ka na kami. Kasi kilala nga nila akong hindi ako magaling, hindi ako maka-Diyos, pero paladasal ako. Makaka-Chupa, paladasal ako. Pero aaminin ko sa inyo na hindi ako ganun super bait. Kasi, di ba naman mga kanya-kanya naman tayong mga ugali na tinatago. Aminin na natin sa hindi, wag na tayong magpa-ano-ano na bait-bait pa tayo. May tinatago tayong kademonyohan sa loob ng natin, sarili natin. Hindi lang natin mailabas, di ba? Pero sa loob-loob natin, may kademonyohan tayong tinatago. Kaya kilala ko ng mga kapatid ko na demonyo. Demonyo. Kasi naalala ko, kachupa. Gatabuhay namin, kachupa. Ang tatay ko, security guard. So, kada uwi ang tatay ko, may pasalubong sa akin. Kasi mahal ako ng tatay ko. Kumaga parang baby ako kahit nasa 10 years old na ako, mga kachupa. Baby ako ng tatay ko. Yung, kumbaga pagka may nagbibigay sa kanya ng mga chocolate, Toblerone. Kasi, dati siyang nagtatrabaho sa airport. Basta, long time ago na yun. So, pagka nag-uwi yung tatay ko, may mga chocolate na dala, may mga chocolate drink, chucky, ganyan. Sakto, isa lang, minsan hindi naman karamihan ang nadadala niya. Minsan pa isa-isa lang. Tinatabi daw ng tatay ko, para daw yun sa akin, pagka umuwi yung tatay ko.
So, pagka nakaka-uwi yung tatay ko, binubuksan ko agad yung bag niya, kung anong meron doon, ganyan. Tapos nakikita kayo, may Chunky, may Jollibee, may mga ganyan. Kinakain ko. Tapos pagkakuha ko, pinaiinggit ko sa mga kapatid ko. Ganun ako ka-demonyo, mga kachupa. Ganyan. Kaya kilala ako ng mga kapatid ko. Kaya siguro nung etong nagbago na ako, parang iniisip nila, totoo bang nagbago na yan? Parang hindi pa, parang ganun. Kaya sabi ko sa isip ko, Lord, paano kaya to? Paano kaya ang gagawin ko? Paano kaya yung, para lang makinig yung mga kapatid ko sa akin na magbago na sila, wag na nilang pairalin yung mga pride nila. Kasi yung mga kapatid ko, medyo may mga pride sila eh. Diba? Basta lagi pa rin ako nagdadasal sa kanila na tanggalin nila yung pride, na sana kilalanin nila si Jesus, na Lord as Savior. Kasi iba-iba kasi kami religion, mga kachupa. Yung isa Catholic, yung isa Iglesia, yung isa Catholic ulit. Diba? Kaya sabi ko, iba-iba kami ng paniniwala. Paano kaya to, mga kachupa? Paano kaya to? Lagi na lang akong nagdadasal na sana one time maging Christian kami lahat. Hindi pa rin, lagi ako nagdadasal na one time sana lahat ng mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko na ini-encourage ko, sana one time ma-realize nila, no? Wala na, ano lang ako, na lulungkot ako kasi nga, ganun ko pinakita yung ugali ko sa kanila. Yung tulad nga lang, ang hirap ipakita kasi nga, nagbago na ako. Parang hindi pa nila nare-realize na, totoo ba yun? Nagbago na ba yan? Parang hindi pa, maldita pa rin. Parang ganon! Yun lang isip nila sa akin, mga kasuto. Kaya sabi ko, Lord, paano kaya to? Pabayaan ko na lang ba muna sila? Ayoko kasing pilitin niya yung mga katsupay. Kasi pagka pinilit ko, mga katsupa, parang hindi sila yung kusa. Yung mga kaibigan ako, pinipilit ko rin. Magsimba lang, try nila mag-Christian. Pero ayaw talaga, mga katsupa. Ayaw talaga. Sabi ko, paano kaya to? Actually, hindi naman dun sa hindi naman sa pagiging Christian ang inahabol ko. Kumbaga magkaroon lang sila ng relationship with God. Kasi ang hirap pagka wala ka relationship with God, tapos, dumating yung time na na-aksidente ka. Parang ang hirap, no? Kasi pagka napunta ka sa hell, wala nang labasan yun, mga katsupa. Tayo, Google tayo sa trabaho tayo ng trabaho para sa ating future, pero hindi natin naisip na trabahuin para sa next life. Kasi wala nga nakakaalam, di ba? Hanggang hindi ka nakakarating dun. Wala lang, lang ako na, oo nga ang daming nagtatrabaho for their future, pero walang ni isang nagtrabaho para sa kanilang next life. Di ba? Wala lang, lang ako. Oo nga narinig ko yun sa isang preacher. Oo nga yung mga kapatid ko, Google trabaho ng trabaho para sa future nila, para sa mga anak nga nila. Pero, hindi ba nila naisip na importante rin ang next life? Diba? Kaya ako, okay lang sa akin na kung ano ibigay ng Diyos sa akin. Maging masaya na lang ako, at maging kontento na lang ako na nakakahinga ako ng 3 times a day. Di ba nakakahinga tayo ng 3 times a day? Nakakatulog tayo ng mahimbing na walang bangungot, walang iniisip na problema na, alam mo katsupan, di ba sinabi ko naman sa inyo na noon, nung bata-bata ako, ang bangungot ko, pag kumakatok yung may-ari ng bahay sa bahay namin, napapalayasin na kami. Yun yung bangungot ko lagi. Para kung kasi nga, di ba yun yung namin, yung, sabi ko nga sa inyo, lagi ang pinapalayas dahil nga wala kaming pambayad ng renta. So, every time nakakatok yung may-ari dun sa bahay namin, papalayasin na tayo. Alam ko na to sitwasyon na to Ayun na, parang nagkakaroon na kami ng anxiety. Ang hirap pa naman sa bata, pagka nagkakaroon ka ng anxiety, ang hirap sa bata makamove on sa mga ganyan. Kaya sabi ko talaga tinatak ko talaga sa isipan ko na pagka nag-asawa ko, pagka nagkaroon ako ng anak, ayoko nang
nangungupahan kami. Tinatakbo na yan mga kachopa. Kaya siguro ito na lang din talaga yung binigay sa akin ng Diyos, na binigay sa akin si paper, hindi na kailangan stable na yung asawa ko nung dumating ako sa buhay niya Mga kachopa, natutuwa nga ako kasi kahit pa paano naririnig ako ni God. Alam mo mga kachopa, siguro kaya ako naririnig kasi sinusunod ko yung mga yung mga utos niya. Hindi ako gumagawa ng masasama sa mga tao, hindi ako nanggagahaman. Hindi ko inaano yung isang taong mabait. Parang alam mo yung kasi pag alam mo ako kasi laki ako Maynila Siyempre alam ko na ang takbo ng Maynila. Pagka mabait sa yung isang tao, may kailangan yan. Ganyan yun. Yun yung iisip ko. Kaya pagka nagkakaroon ako ng kaibigan na mabait, pinapahalagahan ko talaga mga kachupa, yung iniisip ko na, ay wala tong kailangan, mabait lang talaga to. Pinahahalagahan ko yung mga kachupa, tulad nung naging naging supervisor ko, naging magkaibigan kami. Tapos siya worship siya ni Jesus. Parang Christian siya. Niyaya nga niya ako nung time na yun. Kaya lang ayoko. Kasi nga, parang, ewan ko ba bakit parang ayoko talaga mga kachupa. Dito na lang talaga na buksan yung isip ko nung hindi na ako busy, wala na akong stress masyado sa buhay. Dito na lang bumukas bigla yung isipan ko na, try ko nga. Diba? Pero nung pagka-try ko, parang oo nga Parang biglang bumukas ng maliwanag yung mata ko na, oo nga ganun pala yun Parang, kakaiba mga kachupa, hindi ko ma-explain. Kaya sabi ko nga, every time na magbablog ako, hindi ako makakalipot mag-share ng gospel about God. Kasi, binago niya lahat yung aking pananaw sa buhay. Na, ilang beses na siyang kumakatok sa pinto ko, pero never kong binuksan yung pinto ko. Diba? Wala, lang ako. Kaya nung nagkaroon ako ng supervisor, nung naging tropa ko, naging sisterette ko siya, parang, ang laki ko na, parang, siya yung nagturo sa akin ng lahat, parang naging, naging mentor ko siya, naging na-look up ko siya, na, oo nga alam mo mga kachupa, yung supervisor ko, dati nag-yosi yun. Dating wala rin, parang wala sa sarili, mga kachupa, parang hindi niya nakokontrol yung pag-yosi niya. Hanggang sa one time nagsimba daw siya ng Christian. Unti-unti niya natanggal yung pagkaka-addict niya sa yosi. Kaya sabi ko, ang galing naman yan. Buti ako mga kachupa, wala akong bisyo. Wala talaga. Kasi nga, di ba, puno ako ng story sa buhay na yung tatay ko, nagbibisyo na. Parang ayaw ako nang gayahin. Pero yung mga kapatid ko lalaki, alam na nilang ang tatay ko may bisyo. Ginagaya pa rin. Hindi ko alam kung paano kaya nila nagagaya yun. No? Hindi ko alam kung paano. Kaya nga sabi ko, ilalapit ko to kay Jesus. Hindi nila magawa-gawang matigil ang kanilang bisyo, pag-iyosi. Akala nila kasi, pag tinigil nga nila, doon sila magkakaroon ng sakit, ganyan. Dahil supervisor ko, tagal na nag-iyosi. Pero yung pagkatigil, hindi ba nagkaroon ng sakit? Diba? Nasa paniniwala mo yan. Kung talagang paniniwala mo, magkakasakit ka talaga. Ganun yun. Kaya ang mga paniniwala mo negative, tanggalin mo yung mga malas-malas, tanggalin mo yung... Ay nako, kasi sa Philippines kasi parang ang daming culture na sinauna pa, na hindi na matanggal. Diba? Wala lang, share ko lang. Kasi nga yung meron pang simbang gabi, mga ganyan. Akala nila doon akala ko rin nung nagsisimbang gabi ako, pag nabubuo ko yung simbang gabi, yung wish ko natutupad. Akala ko rin totoo yun
Pero marami rin nagsasabi na totoo. Pero alam mo mga kachupa, sa tingin ko, kaya nagiging totoo. Kasi yun yung pinapasok natin sa mindset natin. Yung parang nagiging manifest siya na, na totoo. Pero kasi kung ano yung fate mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya nga, ingatan mo yung isip mo na pasukan ng mga negative thoughts ng mga tulad yan meron akong kaibigan. Hindi niya naman naisip na maging kabit siya. Hindi ko na papangalanan. Siyempre, baka mamaya sabihin, chinismis mo naman yung kaibigan mo, di ba? Hindi naman niya naisip naging kabit siya. Pero ano namang nangyari, kakaisip niya ng negative thoughts na maging kabit siya, na mga ganyan-ganyan. Ang nangyari, naging ganun siya. Kaya iingatan nyo yung mga kachupa, yung isipan nyo na pasukan ng negative thoughts. Kasi kung ano yung pinasok mo dyan, yan ang mangyayari sa ano mo. Kaya sabi ko, inaano ko yung mindset ko na, kinokontrol ko yung mindset ko na, papapasukin ko lang yung mga magagandang thoughts na pumapasok dito, hindi yung mga negative thoughts. Kasi natatakot nga ako pagka pinasok ko yung negative thoughts, parang ayun yung mangyayari. Kaya sabi ko, every time na may pumapasok na negative thoughts, lagi akong nagdadasal na, Lord Jesus, tanggalin niyo ang mga negative thoughts ko. Oo, alam mo, ang demonyo talaga, ang galing ng galing. Nagpa-pop up pa ng picture yan sa loob ng utak mo, mga kachupa, Ay, hindi ako nagsisinungaling, totoo yan. One time, ang demonyo, siyempre minsan madalas lang ako mag-isa rito kasi nga yung asawa ko lagi nagda-drive. Lagi nagpa-pop up ng demonyo ng sa isipan ko na baka maaksidente yung asawa ko, ganyan. Kasi nga, nagda-drive siya ng truck, ganyan. Siyempre ako, parang ulirat na, hindi ako makatulog, hindi ako parang na-anxiety na ako makachupa. Totoo po, nung inopin ko yun sa asawa ko, anong sabi ng asawa ko? Sabi niya, ba't mo pinapasok yun sa utak mo? Kung ano papasok mo yun ang mangyayari, gusto mo ba ma-aksidente ako? Demonyo, paalisin mo yan. Yung sabi niya sa akin na, yung mga demonyo ni Satan na hindi sila tumitigil mag-pop up ng mga picture sa utak mo hanggat hindi ka nakikinig sa kanila. Kaya sabi ko, oo nga parang feeling ko, demonyo yung nagpa-pop up sa akin ng ganong picture. Ang galing ng demonyo, parang hindi talaga siya natigil kahit kahit may Christ ka sa loob, sa mo, na Jesus is your Savior nga. Hindi pa rin sila natigil. Alam mo mga kachupa, ay iba talaga ang work ng demonyo. Hindi talaga sila tumitigil. Oo. Kaya sabi ko, ibang trabaho ng demonyo. Talagang hindi ka titigilan hanggat hindi ka na nakikinig sa kanila. Kaya sabi ko, paano kaya mawawala sa isipan ko yung mga negative thoughts? Diba sabi ko sa inyo, ayan yung yung parang ko sa buhay na parang pag pinapasukan ako ng negative thoughts sa isipan ko, nagkakaroon ako ng anxiety, minsan hindi ako nakakatulog, laging siya nagpa-pop up sa utak ko. Alam mo, ang ginagawa ko na lang, kachupa, nagdadasal na lang ako ng tahimik. Na Lord, tanggalin mo po yung mga negative thoughts ko. Bigyan niyo po ako ng peace of mind na sana makatulog ako ng mahimbing at magising ng malakas ang katawan at stress-free, peaceful, at saka happy pagka gumigising ako. And then pagka gumigising ako mga kachupa, thank you Lord, ginising mo ko. Thank you dahil binigyan mo ko ng magagandang panaginip. Thank you dahil lagi kang nandyan. Lagi mo kong pinakikinggan pagka nagdadasal ako. Lagi mong binamatay lahat ng mga mahal ko sa buhay. Ayun lang lagi kong inaano sa ko na minsan nga naiiyak ako mga kachupa. Pagka tulad na naiiyak na naman ako. Surprise! Teka lang. Iiyak ako kasi kapag nakwento ko yung mga yun. Kasi parang ang saya-saya lang kasi tulad yan, kahit may craze ka sa buhay mo,
yung demonyo talaga, yung work ng demonyo, talagang hindi talaga natigil sa isipang ko. Parang, kunti-kunti inaano yung ano ko, parang pinipitik yung utak ko na ito yung picture, yung ano. Yung alam mo, kaya, alam mo mga kachupa, pare-pares tayo. Meron pa akong mga kaibigan mga kachupa na minsan din daw hindi daw sila makatulog dahil nga iniisip nila yung mga asawa nila, baka daw nagluloko na, ganyan, hindi daw umuwi sa bahay. Alam mo, sabi ko lagi, wala lang in-advise, be, magdasal ka. Ayun na lang yung alawin ko. Ayun na lang lagi kong ma-advise kasi ayun lang lagi kong parang shield na pagka inagno ko ng demonyo, pumasok ng isipan ko na ganyan na mangyayari. Parang nagdadasal lang ako eh. Lalo na mga kachupa. Ako, mahal na mahal ko yung mga magulang ko. Tsaka mga kapatid ko, kahit na hindi kami ganun masyadong close dahil nga nag-asawa na sila, ganyan. Mahal na mahal ko pa rin sila. Lagi ko silang pinagdadasal na walang mangyaring masama sa kanila. Lalo na yung mga magulang ko. Kasi parang iniisip ko na, Lord, gusto ko pa silang ma-experience nila yung ganda ng buhay. Gusto ko pa silang makilala ka. Huwag mo muna silang kunin, Lord. Lagi kong lagi kong kinakausap sila. Pagka ganyan, mga kachupa, pagka lagi ko siyang kinakausap, bigla na lang akong napapaluha. Tulad nung kagabi. Naiiyak ako kagabi, mga kachupa. Kasi sabi ko, ang sarap-sarap ng buhay ko. Nakahiga ako sa magandang kama. Ayun naman yung ano ko. Ayun naman yung aking ano. Ang bilis kong pambiyak. Bilis-bilis ko umiyak, mga kasyop. Pagkakausap ko talaga si Lord. Pag nagdadasal ako, nakilala lang ako na papaiyak na hindi naman ako malungkot. Parang ang saya-saya ko nga eh. Parang na ano lang ako na siguro nga na-embrace ko na si Holy Spirit. Kaya ang bilis kong umiyak. Umiyak ng mga gantong bagay. Sabi, nagdadrama na naman ako dito. Nagdadrama ka na naman dyan para may mga viewers ka. Alam mo kasi, ayoko nga umiyak eh. Kumbaga parang yung mata ko ang umiiyak. Hindi yung utak ko, hindi. Parang hindi ako malungkot. Sobrang saya ko. Pero pagka every time na kausap ko si Lord, nagtithankful ako na ano nga, ganito nga yung buhay na binigay niya sa akin. Parang napaka-thankful ko na kahit ako bakit ako yung pinili mo, hindi naman ako ganun kabait. Hindi naman ako ganun, bakit kaya ako yung pinili na ito? Parang ganun naiisip ko. Pero every time na nag-aaway kami ng mga magkakapatid, sa mga kapatid ko, lagi ako nagdadasal na. Noon ba yun yung bata ako? Lord, tugilan mo lang kami mag-aaway. Parang naalala ko kasi punta kami ng ano ko eh, ng kuya ko eh. Ano kami talaga, parang yung bahay namin, umuuga pagka nag-aaway kami. Kasi nga, squatter area lang kami nakatira noon. Saka puro kahoy, pagka aaway kami, galabugad talaga. Parang matatanggal na yung bahay, sobrang galabog. So, ang ending mga kachupa, hindi ko maawat yung mga kapatid ko pag nag-aaway. Kasi nga, ang lalakas nila. Eh, syempre ako, bagets pa ako. Ang ginagawa ko mga kachupa, lumuluhod ako. Sabi ko, Lord, patigilin mo na sila. Ganyan. Ayun na naaalala ko ng bata ako. Kaya siguro ganun. Iniisip ko, bakit ako kaya yung pinili? Kasi ganun, lagi ako nagdadasal. Yung mga kapatid ko, nakalimutan na si God. Parang ganun. Ang dami na naman na kwento. Ang dami na naman chika. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung title ko dito sa ano na to. Sa YouTube na to. Iyak tawa na lang. Alam ko, isa rin sa mga nagustuhan ng mga kaibigan ko sa akin. Na kahit may problema ako, hindi ko pinapakita sa kanila na may problema ako.
Kumaga parang ang galing-galing ko daw magawak ng problema. Ang galing-galing ko daw mag-handle ng problema na ganyan pala problema mo, hindi namin alam. Pero tawa ka lang ng tawa sa office, yung mga ganyan. Alam mo, kachupa. Kaya naintindihan ko yung mga taong palatawa. Yun yung malaki ang problema. Oo. Yun yung ko, napagtanto ko sa buhay na, yung mga komedyante, ang galing magpatawa, pero hindi natin alam na ganyan pala yung istorya ng buhay nila. Diba? Wala lang. Yaktawa na naman tayo, malala. Babasa na nga ako ng Bible. Huwag niyo na akong panoorin. Pero i-share ko sa inyo mga kachupa yung aking pagbabasa ng Bible. Nasa na ba ako? Our hearts had not turned back. Our feet had not strayed from your path. But you crushed us and made us hunt for jackals. You covered us over with deep darkness. If we had forgotten the name of our God or spread out our hands to a foreign God, would not God have discovered it, since he knows the secret of the heart? Yet for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Awake, Lord, why do you sleep? Rouse yourself. Do not reject us forever. Why do you hide your face and forget our ministry and oppression? We are brought down to the dust. Our bodies cling to the ground. Rise up and help us. Rescue us because of our unfailing love. My heart is scattered by a novel theme as I recite my verses for the king. My tongue is the pen of skillful writer. Diba? Mga ganyan, papahiya na ako. You are the most excellent of men, and your lips have been anointed with grace. Since God has blessed you forever, gird your sword on your side, you mighty one. Clothe yourself with splendor and majesty. In your majesty ride forth victorious. In the cause of truth, humanity, and justice, let your right hand achieve awesome deeds. Let your sharp arrows pierce the heart of the king's enemy. Let the nation fall beneath your feet. Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter and justice will be scattered of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Alam niyo mga kachupa, kaya ako naging masayang tao. Naging masayahing tao na kahit na inaapi na ako, kahit na binubuli na ako, natutuwa pa rin ako sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi isa rin yan sa mga nalaman ko sa Bible na wala kang reason para maging malungkot. Kahit na yung mga kaaway mo inaano ka, pinag-chismisan ka, pinag-iimbentohan ka lang hindi maganda na hindi naman totoo. Binubuli ka, tapos sinasabihan ka na hindi maganda, ang tsaka-tsaka mo, yung mga ganyan. Alam mo mga kachupa, instead na gantihan ko sila, tatawanan ko na lang sila. Kilala ko ng mga kaibigan ko mga kachupa, pagka may nang away sa akin, talagang hindi ko na inaano. Kumbaga, naiisip ko bakit kaya niya hate, ba't na kaya ako hate na hate? Ano kayang mayroon sa puso niya na hate sa akin? Ano ba kayang ginawa ko sa kanya? Wala naman akong ginawa na masama sa kanya. Parang gano'n. Kasi, di ba magugulat tayo mga kachupa na ba't kaya ako hate na ito? Bakit kaya ako pinagchichismisan na ito? Ba't kaya nag-iimbento to sa mga kapitbahay ko ng mga kung ano-ano about sa akin? Ano kayang reason na ito? Ano kayang may isip na lang kung anong niya reason niya, bakit kanya sisiraan, bakit kanya anuhan. Meron pa nga ako mga kaibigan, mga kachupa, nung nalaman nilang may asawa akong foreigner. Sasiraan nila ako, mga kachupa. Buti na nga lang hindi nila chinat yung aking foreigner.
Kasi parang, kasi nung time na yon, di ba, yun pa kami nagkikita. Parang, alam mo yun, yung may babalak na agawin sila sa'yo, agawin niya yung foreigner sa'yo, mga ganyan. Pero alam mo, hindi ako natakot doon, nakakatsupa, kasi naalam ko na ang tao, pag mahal na mahal ka, kahit agawin ka ng kung sino-sino man, mag-i-stay yan sa'yo. Ikaw lang talaga, nasa sa'yo yan kung ano. Kaya, ang laki ng tiwala ko sa asawa ko, na kahit pabayaan ko yung asawa ko dyan, sa mga tropa ko, alam niya gagawin niya eh. Oo. Alam niya gagawin niya kahit may magwad dyan, akitin siya. Alam niya gagawin niya eh. Kaya sabi ko, ang laki ng tiwala ko sa asawa ko. Hindi ko to, hindi ko mamaliitin tong asawa ko. Kaya sabi ko, thank you Lord talaga. Iba talaga yung binigay mo sa akin. Ibang-iba sa unang na-experience ko. Diba? Wala eh. Parang, praise the Lord talaga ako everyday. Nagumagising ako, praise the Lord, praise the Lord talagang kung ano man ang bigay nyo sa akin, praise the Lord pa rin. Praise ko pa rin si Lord. Parang ibibigay ko lahat ng nakamit ko sa buhay, lahat ng magandang buhay na nangyari sa akin. Lagi ko siyang kinikredit. Kasi, makasyo pa kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung nandito pa ako. Siguro natuloy ako sa Dubai. Kasi bala ko nga nung time na yun na magdo-Dubai. Wala na. Feeling ko doon, na-rape ako sa Dubai. Kasi nga, itsura ko. Ay, mga katsupa, yung mga gantong itsura sa Dubai, sa mga Qatar, sa Oman. Pag naglakad ka doon, malaki pa naman balakang ko mga katsupa. Ano yun? Ano ka na? Parang magbabalak na yung mga tao doon na ma-raping ka. Ay, ng pagkaintindi ko. Kasi, syempre, may mga nung nag-dating site ako, nag-chat sa akin ng mga Indian, Pakistani, mga ganyan. Hindi ko talaga bet. Nakakasyopa. Parang feeling ko, riripin ako nito. Oo. Parang wala magandang balak sa buhay ko. Parang ganun lang. Ayun ang ko. Sabi ko, imagine. Kaya, alam mo, hindi na tayo natapos mga kachopa. Magbabasa na lang ako. Tapos, next time ko na lang kayo pa mahaba na tayo. Mahaba na yung video natin. Thank you so much for watching this. And sana natuwa kayo sa mga na-share ko. And maraming salamat. Don't forget to like, subscribe our channel.